Walang saysay ang pananatili ni Clara rito, ma. Isang glorified maid na lang siya sa bahay na ito. Hindi siya bagay sa mundong ginagalawan ko ngayon, lalo na't kailangan ko ng koneksyon ni Vanessa para sa susunod na malaking proyekto ng kompanya. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Mateo ay tila mga talim na mabilis na bumaon sa dibdib ni Clara. Nakatayo siya sa labas ng bahay-opisina ng kanyang asawa, bitbit ang isang tray ng bagong luto na biko. Ang paboritong kakanin ni Mateo na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Ngayong araw, ang kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal at ang bango ng latik at malagkit na kanin ay humahalo sa samyo ng tsaa na tila ba isang matamis na paanyaya para sa isang masayang selebrasyon. Ngunit sa isang iglap, ang tamis na yon ay naging lasa ng abo sa kanyang dila. I told you, Mateo. Sabi ko naman sa'yo noon pa, pinakasalan mo lang ang babaeng yan dahil sa utang na loob sa tatay niya. Sagot ni Doña Imelda, ang kanyang biyenan, na may tono ng pagkamuhi na hindi man lang itinago. Ngayong wala na ang matanda at ikaw na ang hari ng negosyong ito, hindi mo na kailangang magtiis sa isang babaeng walang alam, kundi ang mamalengke at maglinis ng sahig. You deserve someone like Vanessa. Isang babaeng may class, may ganda, at higit sa lahat, may pera. Nanginig ang mga kamay ni Clara. Ang porselanang pitsel sa ibabaw ng tray ay nagsimulang gumanit. Lumilikha ng isang marahang tunog ng pag-uumpugan na tila sumasabay sa mabilis at masakit na kabog ng kanyang puso. 7 taon. 7 taon siyang naging anino sa likod ng tagumpay ni Mateo. Siya ang nag-alaga sa biyenang may sakit. Siya ang nagtipid sa bawat sentimo noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. At siya ang tahimik na nagpuno sa mga pagkukulang ni Mateo nang hindi nito nalalaman. Sa loob ng silid, narinig niya ang malutong na tawa ni Mateo. Isang tawang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila kuko na kumakayod sa kanyang kaluluwa. Don't worry, ma. I'm just waiting for the right time. Konting tiis na lang at mapapaalis ko na rin siya rito. Boring na si Clara. Masyado siyang ordinaryo. Sa puntong yun, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Clara. Ang bigat ng tray na hawak niya ay naging tila isang bundok na hindi na niya kayang pasanin. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagdausdos ng kanyang mga daliri. Ang bawat piraso ng porselana ay humalik sa matigas na sahig, lumikha ng isang ingay ng pagkabasag na tila gumuhit sa katahimikan ng mansyon. Ang malagkit na biko ay humandusay sa sahig, kasama ng kanyang mga pangarap at pag-asang binuo. Sa loob ng mahabang panahon, hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata sa unang sandaling iyon dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng iyak. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang invisible na kamay. Ginagawa siyang bilanggo sa sarili niyang katahimikan. Ang paligid na dati ay pamilyar at mainit ay biglang naging malamig at dayuhan. Ang mga mamahaling muebles, ang malalawak na bintana, at ang bawat sulok ng bahay na siya mismo ang nag-ayos ay tila tumatawa sa kanyang kamangmangan. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Mateo na may bakas ng pagkainis sa mukha. Ngunit nang makita niya si Clara na nakatayo sa gitna ng mga basag na porselana, ang pagkainis ay napalitan ng isang malamig na pagtitig. Isang titig na walang bakas ng pagmamahal o kahit man lang pagsisisi. Clara, ano bang ginagawa mo dyan? Pati ba naman ang pagdadala ng tsaa, hindi mo pa magawa ng tama? Singhal ni Mateo habang tinitingnan ang dumi sa sahig na tila ba isang basurang nakaharang sa kanyang daraanan. Look at this mess. You're ruining my mood. Anniversary natin, di ba? Pero heto ka, nagpapakitang gila sa katangahan. Sa likod ni Mateo, lumabas si Doña Imelda na may mapang uyam ng ngiti sa mga labi. Si Mateo? Iyan ang sinasabi ko. Walang class, ni hindi marunong kumilos sa loob ng sariling pamamahay. Tumingin si Clara sa kanyang asawa. Tumingin siya sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay
ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim at kinabukasan. Sa bawat segundo ng katahimikan, isang bahagi ng kanyang puso ang tuluyang nagiging abo. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Hanggang kailan ko ba dapat mahalin ang taong unti-unting pumapatay sa akin? Gaano nga ba kalalim ang dapat kong ihukay para sa sarili kong dangal bago ko mapagtanto na wala na pala akong natitira, kundi ang mga anino ng aking mga sakripisyo? Hindi man lang tinulungan ni Mateo si Clara na tumayo. Sa halip, maingat niyang iniwasan ang mga basag na porselana at ang nagkalat na malagkit na kanin sa sahig, na tila ba ang presensya ng kanyang asawa ay isang mantsa sa kanyang mamahaling sapatos. Iniwan niya si Clara na nakaluhod sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak, habang ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting naglalaho patungo sa labas ng bahay kung saan naghihintay ang kanyang marangyang sasakyan. Huwag kang tumungangaryan, Clara. Linisin mo ang kalat na yan bago palang gamin ang sahig. Ang boses ni Doña Imelda ay tila latigo na pumalo sa katahimikan. Pagkatapos mo riyan, pumunta ka sa laundry room. May iniwan si Vanessa ng mga damit sa guest room. Labhan mo ang mga iyon at siguraduhin mong kamay ang gagamitin mo. Maselan ang tela ng mga panloob na yon. Baka masira sa makina. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Clara. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsinta at pag-unawa, ay tila mga lawa na natuyo na sa ilalim ng matinding init. Pinapaglaban niyo ako ng mga gamit ng kabit ng anak niyo? Ang kanyang boses ay mahina, paos, at halos hindi marinig. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Kabit! Huwag kang masyadong mataas, Clara. Sa bahay na ito, ikaw lang ang nakikitira. Si Vanessa ang nagdadala ng swerte sa negosyo ni Mateo. At higit sa lahat, dala-dala niya ang magiging tagapagmana ng pamilyang ito. Maselan ang kanyang pagbubuntis, kaya matuto kang magsilbi kung gusto mo pang manatili rito. Walang nagawa si Clara, kundi sundin ang utos. Sa bawat kuskos niya sa mamahaling lace at sutla ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya, tila binabalatan din ang kanyang puso. Lumabas siya sa likod ng bahay, sa ilalim ng tirik na sikat ng araw. Ang init ng panahon ay sumasabay sa init na nagmumula sa kanyang dibdib. Isang apoy ng pagtitimpi na matagal na niyang kinikimkim. Habang isinasampay niya ang mga damit, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang simpleng dampa sa probinsya. Maraming taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang ama. Isang lalaking payak ang pamumuhay, ngunit may gintong prinsipyo. Clara, anak. Tila naririnig niya ang malumanay na boses nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang kahirapan ay hindi kapansanan. Maaring wala tayong pilak, pero ang dangal natin ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng kahit sino. Napapikit si Clara. Isang mainit na luha ang tuluyang kumawala at pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis na natuyo dahil sa tindi ng sikat ng araw. Hinawakan niya ng mahigpit ang dulo ng sampayan. Ang mga kamay na dati ay makinis at inalagaan ng kanyang ama. Ngayon ay magaspang na at puno ng mga sugat mula sa walang katapusang gawaing bahay na ipinapataw sa kanya. Nasaan na ang dangal na sinasabi ng kanyang ama? Bakit niya hinayaang maging ganito ang kanyang buhay? You missed a spot, Clara. Isang matinis at mapang-asar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Clara sa pinto ng beranda. Doon ay nakatayo si Vanessa, suot ang isang mamahaling silk robe na halatang pagmamay-ari ni Mateo. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakapusod at ang kanyang mga kuko ay bagong linis at matingkad ang kulay ng pula. Naglakad ito palapit kay Clara nang may kasamang yabang. Bawat hakbang ay tila isang insulto sa lupang tinatapakan ng kanyang asawa. Huminto siya sa harap ni Clara at itinaas ang kanyang kanang kamay. Tila ba nag-aayos ng kanyang buhok
Ngunit ang totoo ay nais lang niyang ipagmalaki ang isang bagay. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang sikat ng araw ay tumama sa isang pamilyar na hiyas sa daliri ni Vanessa. Isang gintong singsing na may disenyong bituin, ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Mateo 7 taon na ang nakalilipas, ang hiyas na sabi nito ay simbolo ng kanilang walang hanggang pag-iibigan, ay nasa daliri na ngayon ng ibang babae. Bagay sa akin, di ba? Nakangising tanong ni Vanessa habang pinagmamasdan ang singsing. Masyadong maluwag sa'yo ang singsing na ito, Clara. Siguro dahil masyado ka ng payat at tuyot sa kakaisip kung paano pasayahin si Mateo. Don't worry. Ako na ang bahalang magsuot nito nang may class. Tumingin si Clara sa singsing pagkatapos ay sa mga mata ni Vanessa na puno ng pagtatagumpay. Isang kakaibang lamig ang biglang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang sakit na dati ay nakakaparalisa ay unti-unting nagiging isang matalim na determinasyon. Sa katahimikang namamagitan sa kanila, naramdaman ni Clara ang unang pagtibok ng isang bagong pagkatao sa loob niya. Iyon na ba ang lahat ng kaya mong gawin, Vanessa? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay wala ng halong takot o lumbay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa singsing, na tila binibilang ang bawat segundong natitira bago ang lahat ay magbago. Anong lihim ang itinatago ni Clara sa likod ng kanyang mga malamig na tingin? At hanggang kailan mananatiling nakalapat ang singsing na yon sa daliri ng babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Clara sa kamay ni Vanessa bago siya tumalikod ng walang kahit isang salita. Ang bawat hakbang niya palayo sa sampayan ay tila paghakbang palayo sa luma at marupok na bersyon ng kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng awa. Siya na ngayon ang babaeng nagbibilang ng bawat sandali bago ang huling pagtutuos. Pumasok siya sa loob ng bahay at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid. Isang maliit na kwarto sa dulo ng mansyon na mas malapit sa kusina kaysa sa master bedroom. Nang masiguro niyang walang nakatingin, naririnig ang marahang tunog ng pagpihit niya sa kandado ng pinto. Lumapit siya sa kanyang kama at dinama ang ilalim ng kanyang unan. Mula rito ay kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa pelus na naglalaman ng isang maliit at lumang cellphone, isang sikretong itinago niya sa loob ng maraming taon. Nang bumukas ang screen ng telepono, ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha na tila isang hudyat ng pag-asa. Mabilis niyang pinindot ang isang numero na matagal na niyang kabisado. Pagkalipas ng ilang saglit, isang baritono at pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Attorney Mendoza, ang bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Handa na ako. Gusto ko nang simulan ng pag-audit sa lahat ng pondo ng Estrella Holdings. Siguraduhin mong walang kahit isang sentimo ang makakalusot mula sa mga personal na gastos ni Mateo. Sa wakas, Clara, sagot ng abogado na may halong ginhawa sa boses. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Ang iyong ama ay nag-iwan ng sapat na proteksyon para sa iyo, ngunit kailangan nating mag-ingat. Maraming utang si Mateo sa kumpanya na hindi niya alam na ikaw ang tunay na nagmamay-ari. Alam ko, attorney, tugon ni Clara habang ang kanyang mga daliri ay humahawak ng mahigpit sa telepono. Nalaman ko ring isinangla niya ang mansyong ito para sa isang loan na gagamitin niya sana sa bagong proyekto nila ni Vanessa. Hindi niya alam na ang bangkong pinag-utangan niya ay isa sa mga subsidyaryo ng pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Habang itinuturing siyang basahan sa bahay na yon, hindi alam ni Mateo na unti-unti na niyang hinihila ang mga sinulid na nagdurugtong sa kanyang marangyang buhay. Ang bawat pangungutya, ang bawat sampal ng katotohanan, at ang bawat luhang pumatak ay nagsisilbing gasolina sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Inilabas ni Clara ang isang folder mula sa ilalim ng kanyang kutsyon.
Naglalaman ito ng mga litrato ni Mateo at Vanessa sa iba't ibang okasyon. Mga ebidensyang maingat niyang tinipon sa tulong ng isang pribadong investigador. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang asawa sa litrato, hindi dahil sa pagmamahal, kundi bilang paalaala sa kataksilam na kailangang bayaran. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang marahas na pagkatok sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang telepono at ang mga dokumento bago buksan ang pinto. Doon ay nakatayo si Mateo, suot ang kanyang mamahaling suit at may bakas ng pagmamayabang sa kanyang mukha. "Clara, makinig ka!" Ang utos ni Mateo nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Magkakaroon ng malaking selebrasyon para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya sa susunod na linggo. Maraming VIP na dadalo, kabilang na ang mga pinakamalalaking investor mula sa ibang bansa. Tumigil siya sandali at tiningnan si Clara mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Kailangan nating magmukhang maayos, pero ayaw kong maging sentro ka ng atensyon. I want Vanessa to be the star that night. Siya ang ipapakilala ko bilang mukha ng aming bagong proyekto. At ikaw ang mamamahala sa mga staff sa kusina. Isuot mo ang uniforme ng mga server. Siguraduhin mong walang magkakamali sa pagkain, kundi malalagot ka sa akin." Nanatiling tahimik si Clara, ngunit sa loob niya ay tila may isang malakas na kulog na gumigising sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang pako na ibinabaon sa sarili nitong kabaong. "Naintindihan mo ba?" Ang paggalit na tanong ni Mateo nang hindi sumagot si Clara. "Naintindihan ko, Mateo." Ang mahinang sagot ni Clara, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na hindi napansin ng kanyang asawa. "Makakaasa ka. Magiging isang gabing hindi mo malilimutan ang selebrasyong yon." Anong sorpresa ang inihahanda ni Clara para sa gabing akala ni Mateo ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. At hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan sa likod ng unipormeng ipinapasuot sa kanya. "Wala ka ng silbi rito, Rosa. Masyado ka ng matanda at madaldal. Pakihanda na ang iyong mga gamit at lumayas ka na bago pa magdilim ang paningin ko." Ang boses ni Mateo ay tila isang malupit na hanging amihan na nagpalamig sa buong kusina. Nakatayo si Clara sa sulok, hawak ang isang planggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Nakaluhod siya sa harap ni Nana Rosa, ang matandang tagapagsilbi na naging pangalawang ina niya mula pa noong bata siya. Ginamot niya ang namamagang mga binti ng matanda. Mga binti na napagod sa pagsunod sa bawat utos ng pamilya ni Mateo sa loob ng mahabang panahon. "Mateo, pakiusap." Ang mahinang himutok ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipiga ang bimpo. "Wala nang pupuntahan si Nana Rosa. Dito na siya tumanda sa atin. Huwag mo naman siyang itaboy ng ganito." "Wala akong pakialam." Ang bulyaw ni Mateo, ang tunog ng kanyang mabibigat na yabag, ay tila mga dagok sa dibdib ni Clara. "Vanessa wants a new set of staff. Ayaw niya ng mga antigo rito sa mansyon. Kung gusto mo siyang isama, maaari ka ring umalis, Clara. Hindi kita pipigilan." Iniwan sila ni Mateo na may kasamang malakas na pagbalandra ng pinto ng kusina. Ang katahimikang naiwan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang dalawa. Napayuko si Clara. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tubig sa planggana, lumilikha ng maliliit na alon ng pait at pagsisisi. "Huwag kang umiyak para sa akin, anak." Ang malumanay na bulong ni Nana Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay magaspang gaya ng balat ng matandang punong narra. Ngunit ang haplos nito ay puno ng kalinga. Ang punong matatag ay hindi natitibag ng simpleng hangin lamang. Natatandaan mo ba ang iyong ama? Si Don Ricardo? Hindi kanya pinalaki para maging tagapunas lang ng sahig ng mga taong walang utang na loob. Napatigil si Clara. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang liwanag na tumama sa kanyang madilim na alaala. "Nana, pagod na po ako." Ang sumbong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala
sa gitna ng unos. Alam ko anak, ngunit ang pagod ay hudyat na malapit na ang dulo ng iyong paglalakbay. Muling bumulong ang matanda. Bago ako umalis, may isang bagay akong gustong ibigay sa iyo. Nakuha ko ito sa ilalim ng mesa ni Mateo habang naglilinis ako kaninang umaga. Akala niya marahil ay basura lang ito. Inabot ni Nana Rosa ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Nang buksan ito ni Clara, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang kopya ng kasunduan sa pagkakasangla ng kanilang mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Clara nang makita ang halagang nakasulat at ang pangalan ng institusyong pinag-utangan ni Mateo. Isang malakas na pintig ang kumabog sa kanyang sentido. Isinangla ni Mateo ang bahay na pamana ng kanyang ama, ang huling alaala ng kanyang pagkabata, upang pondohan ang bagong proyekto nila ni Vanessa. Ngunit ang hindi alam ni Mateo, ang kumpanyang nagpahiram sa kanya ng pera, ang Estrella Holdings, ay ang kumpanyang matagal nang nakatago sa ilalim ng pangalan ni Clara. Hinawakan ni Clara ang papel ng higit na mahigpit hanggang sa bumakat ang kanyang mga kuko sa manipis na hibla nito. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unting napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Habang pinapaalis ni Mateo ang tanging taong nagmamahal sa kanya, hindi nito alam na inilalapit na rin niya ang sarili sa kanyang sariling pagkawasak. Salamat Nana, ang sabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, ngunit puno ng apoy. Hindi ka aalis ng bigo. Ipinapangako ko sa iyo, sa susunod na pagtapak mo sa bahay na ito, ikaw na ang magiging reyna. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig ang paghinto ng sasakyan ni Mateo sa labas. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang damit malapit sa kanyang puso. Sa kalsada ng paghihiganti, kailangan bang maging kasing sama ng kalaban upang makamit ang katarungan? At ano ang gagawin ni Mateo kapag nalaman niyang ang taong tinatrato niyang alipin ang siya palang humahawak sa kanyang huling hininga? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila binuhusan ng ginto at liwanag para sa gabing ito. Ang malalaking kristal na chandelier ay kumukutitap, nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning sa mga mamahaling muebles na dati ay si Clara, ang matiyagang nagpapakinis. Ngunit sa gitna ng kasilawan ng mga ilaw, si Clara ay nananatili sa anino ng kusina. Suot ang isang itim at puting uniforme ng mga tagapagsilbi, isang telang sadyang pinili ni Mateo upang ipaalala sa kanya ang kanyang kinalalagyan. Mula sa malayo, natatanaw niya si Mateo na suot ang isang pasadyang taksido, tila isang hari na naglalakad sa gitna ng kanyang kaharian. Sa tabi nito ay si Vanessa na nakasuot ng isang makinang nahapit na bestida na kulay esmeralda. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila nanunukso sa bawat mata ng mga bisita. Ang pinakamasakit sa lahat, ang singsing na bituin ni Clara ay kumikinang sa daliri ni Vanessa, habang ang huli ay malanding humahawak sa braso ni Mateo. Clara, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ang matalim na boses ni Doña Imelda ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Dalhin mo na ang mga champagne sa garden. Siguraduhin mong nakayuko ka kapag nag-aabot ka sa mga bisita. Ayaw kong may makakilala sa'yo at mapahiya ang anak ko. Lumakad si Clara ng may mabigat na hakbang, dala ang pilak na tray na puno ng mga basong kristal. Habang binabagtas niya ang gitna ng bulwagan, naririnig niya ang marahang bulungan ng mga bisita, ang mga dati niyang kaibigan at kakilala sa alta sosyedad. Hindi ba't si Clara iyan, ang asawa ni Mateo? Bulong ng isang babaeng may hawak na pamaypay. Shh! Balita ko ay katulong na lang siya rito ngayon. Nakakaawa, di ba? Masyado raw kasing naging kampante. Ayan tuloy, napalitan ng mas bata at mas maganda. Sagot naman ng isa pa na may kasamang mapait na ngisi. Ang bawat salita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Clara, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, isang maskara ng pasensya na nagtatago sa nagbabadyang unos. Isang pagkakataon ang dumating ng
Aksidenteng matabig ng isang lasing na bisita ang basong hawak nito, dahilan upang mabuhusan ang sapatos ni Mateo. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ang bulyaw ni Mateo kay Clara, kahit pa alam niyang hindi naman ito ang may kasalanan. Sa harap ng lahat ng tao, kinuha ni Mateo ang isang puting napkin at inihagis ito sa paanan ni Clara. Linisin mo yan. Ngayon din, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa buong bulwagan. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Clara na dahan-dahang lumuhod sa harap ni Mateo upang punasan ang mantsa sa kanyang sapatos. Sa bawat kuskos ng tela, nararamdaman ni Clara ang init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo. Nabalik lamang ang ingay ng paligid nang pumasok ang isang matikas na lalaki sa main entrance. Ito ay si Don Victor Santiago, ang pinakamalaking investor na matagal nang nililigawan ni Mateo para sa kanyang proyekto. Agad na nagliwanag ang mukha ni Mateo at mabilis na tumayo upang salubungin ang matanda. Don Victor, salamat sa pagdating. Isang malaking karangalan ang makasama kayo sa gabing ito. Ang masayang bati ni Mateo habang iniaabot ang kanyang kanang kamay para sa isang pakikipagkamay. Ngunit ang lahat ay napatitig nang hindi man lang tinanggap ni Don Victor ang kamay ni Mateo. Sa halip, inilibot ng matanda ang kanyang paningin sa buong paligid na tila may hinahanap na mas mahalaga kaysa sa lalaking nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay huminto sa direksyon ni Clara na nooy nakatayo na. At hawak pa rin ang maruming napkin. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan. Ang mapanlinlang ng ngiti ni Mateo ay unti-unting naging isang bakas ng pagkalito at kaba. Don Victor? Ang muling tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. May problema po ba? Ang kontrata po ay handa na sa itaas. I am not here for a piece of paper from a man who doesn't know the value of his own house, Mateo. Ang malamig na sagot ni Don Victor na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tumingin ang matanda sa lahat ng mga bisita bago muling ibinaling ang tingin kay Mateo. Nasaan ang tunay na nagmamay-ari ng Estrella Holdings? Nasaan ang babaeng nagpapatakbo ng buhay mo nang hindi mo nalalaman? Sino ang tinutukoy ni Don Victor at paano nito malalaman ang lihim na kahit si Mateo ay walang ideya? At ano ang gagawin ni Clara ngayong ang kanyang tadhana ay tila pilit na inilalantad sa harap ng lahat? Huwag niyo na siyang pansinin, Don Victor. Isa lang siyang utusan na hindi marunong sumunod sa instruksyon kaya nagkakalat sa harap ng mga bisita. Ang boses ni Mateo ay puno ng panginginig, isang desperadong pagtatangka na itago ang lumalaking takot sa kanyang mga mata. Habang binibigkas niya ang mga salitang yon, itinulak niya si Clara ng bahagya sa balikat, isang kilos ng pagtataboy na tila ba ang kanyang asawa ay isang dumi na nakakasira sa kinang ng kanyang pinakamahalagang gabi. Nakatayo si Clara sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang itim na uniforme, hawak ang basang napkin na ginamit niya pampuna sa sapatos ng kanyang asawa. Ang init ng mga ilaw sa chandelier ay tila nakatuon lahat sa kanya, naglalantad sa bawat hibla ng kanyang pagkapahiya sa harap ng pinakamataas na antas ng lipunan. Ngunit sa ilalim ng telang iyon, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang 7 taon ng pagtitiis ay tila nag-ipon sa kanyang dibdib, naghihintay na lamang ng isang maliit na spark upang sumabog. Isang utusan? Ang marang ulit ni Don Victor, ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Mateo, mukhang hindi mo talaga kilala kung sino ang pinakasalan mo. O baka naman, masyado kang nabulag ng sarili mong kayabangan para makita ang katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko,
Bilang tanda ng pagsunod, ay sinalubong ang titig ni Mateo ng may lakas na hindi nito kailanman nakita. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa bawat panauhin sa kanyang biyenan na si Doña Imelda na ngayoy namumutla na at kay Vanessa na mahigpit ang kapit sa braso ni Mateo. Hindi nagmamadali, itinaas ni Clara ang kanyang mga kamay. Narinig ang marahang tunog ng pagkalas ng mga butones ng kanyang itim na apron. Hinayaan niyang bumagsak ang uniforme ng katulong sa sahig, isang simbolikong paglaya mula sa mga kadenang iginapos sa kanya sa loob ng 7 taon. Sa ilalim ng uniformeng iyon ay suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ngunit sa paraan ng kanyang pagtayo, tila ba suot niya ang pinakamahalagang korona sa buong mundo. Tama si Don Victor Mateo. Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Masyado kang naging kampante sa aking pananahimik. Inakala mong ang Estrella Holdings ay bunga ng iyong sariling pawis. Ngunit nakalimutan mo na ang bawat kontratang pinirmahan mo ay kailangang dumaan sa akin. Ano bang pinagsasabi mo, Clara? Ang pautal-utal na tanong ni Mateo habang ang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang sentido. Nababaliw ka na ba? Nakakahiya ka. Umalis ka na rito. Hindi ako aalis, Mateo. Dahil sa gabing ito, ako ang magpapaalis sa iyo, sagot ni Clara. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang asul na folder na naglalaman ng mga dokumentong kanina pahinihintay ng kanyang abogado. Inihagis niya ito sa ibabaw ng hapag. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Iyan ang mga dokumento ng pag-audit at ang ebidensya ng iyong mga ilegal na transaksyon gamit ang pondo ng kumpanya. At ang pinakaimportante, kinuha ni Clara ang isang hiwalay na papel at iniabot ito kay Mateo. Ang utos ng Board of Directors, simula ngayong gabi, tinatanggal ka na sa posisyon mo bilang CEO ng Estrella Holdings at dahil ang mansyong ito ay nakapangalan sa kumpanya, mayroon kang 24 na oras para lisanin ang bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo habang binabasa ang mga papeles. Ang kanyang mukha ay nagpalit-palit ng kulay mula sa pula patungo sa abo. Hindi ito maaari. Peke ito. Ma, sabihin mo sa kanya. Ang hiyaw niya sa kanyang ina. Ngunit si Doña Imelda ay nakatitig lamang kay Clara nang may matinding takot. Tumingin si Clara kay Vanessa na ngayoy unti-unti nang bumibitiw sa braso ni Mateo nang mapagtanto ang sitwasyon. At para sa iyo, Vanessa, maaari mo nang itago ang singsing na yan dahil iyan na lamang ang matitira sa iyo pagkatapos ng gabing ito. Mateo, pirmahan mo na rin ang mga papeles para sa ating annulment. Ayaw ko nang magdala ng apelyidong pumatay sa aking pagkatao. Naglakad si Clara patungo sa pintuan, hindi lumingon at hindi nag-atubili. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila pagdurog sa mga alaala ng kanyang pagiging biktima. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Tila isang tinik na ayaw bumitaw. Pagkatapos ng 7 taon ng pagpapakababa, sapat na ba ang pagbawi sa kayamanan upang mapunuan ang butas sa aking kaluluwa? O nagsisimula pa lamang ang tunay na laban para sa aking kapayapaan? Hindi ito totoo. Isang panaginip lang ito. Ang bulyaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na pilit pinupunit ang mga dokumentong iniabot ni Clara. Ang bawat piraso ng papel na nalalaglag sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang sariling buhay na unti-unting naglalaho. Ngunit kahit gaano pa karaming papel ang kanyang sirain, ang mga mata ng mga panauhin, mga matang puno ng panghuhusga at pagkadismaya, ay nanatiling nakatuon sa kanya. Ang katahimikan ng mga bisita ay tila isang mabigat na hatol na hindi niya matakasan. Mateo, tumigil ka na. Nakakahiya ka na. Ang mahinang boses ni Doña Imelda, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang anak. Nakatuon ang kanyang paningin
sa mga perlas na kwintas at brilyanteng hikaw na suot niya. Mga hiyas na ngayon ay tila nagiging kasing bigat ng bakal. Clara anak, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito. Pamilya tayo, di ba? Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kanyang biyenan. Pamilya? Iyan din ang inakala ko sa loob ng 7 taon, Doña Imelda. Ngunit sa tuwing tinatawag niyo akong katulong, sa tuwing hinahayaan niyong insultuhin ako ni Mateo, nasaan ang pamilyang sinasabi niyo? Hindi nagmadali si Clara. Inabot niya ang kamay ng matanda at dahan-dahang hinawakan ang brilyanteng pulseras na nasa braso nito. Ang mga hiyas na ito, ang mansyong ito, lahat ng ito ay binili ng perang galing sa pawis ng aking ama. At dahil tinanggal ko na ang inyong access sa lahat ng account ng kumpanya, ang mga gamit na suot nyo ay kailangan ding maibalik. Mayroon kayong 24 na oras para ipack ang inyong mga personal na gamit. Ang mga alahas na pag-aari ng Estrella Holdings ay may iwan dito. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang rebultong gawa sa chalk na malapit ng gumuho. Sa kabilang banda, napalingon si Clara kay Vanessa. Ang babaeng kanina lang ay tila reyna sa gitna ng bulwagan ay ngayoy dahan-dahan ng umaatras patungo sa dilim. Ang mapang-asar ng ngiti nito ay napalitan ng isang bakas ng takot at pag-aalinlangan. Vanessa, huwag kang magmadali. Ang tawag ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang malambot na sutla, ngunit may talim ng isang labaha. Ang singsing na bituin, itago mo na yan. Isang paalaala yan na ang kinuha mo sa akin ay isang lalaking walang kwenta, bagay na bagay kayo, isang lalaking walang dangal, at isang babaeng walang kahihiyan. Mateo honey, let's go! Iwanan na natin ang baliw na ito! Ang sigaw ni Vanessa habang pilit na hinihila ang braso ni Mateo, ngunit sa paraan ng kanyang paghila, dama ang kanyang pagmamadaling makalayo bago pa man madamay ang kanyang sariling pangalan sa iskandalo. Naiwang nakatayo si Mateo sa gitna ng mga nagkalat na papel, ang kanyang tuksido ay gusot na at ang kanyang buhok ay tila dinaanan ng isang bagyo. Tumingin siya kay Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, pagsisisi at higit sa lahat, kawalan ng pag-asa. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang CEO ay tila naging isang maliit at kaawa-awang anino na lamang. Akala mo ba ay mananalo ka, Clara? Wala kang alam sa negosyo. Babagsak ang kumpanyang ito kung wala ako. Ang huling hirit ni Mateo, isang desperadong pagtatangka na isalba ang kanyang natitirang kayabangan. Ang kumpanya ay matagal nang bumagsak sa ilalim ng iyong pamumuno. Mateo, ako lang ang dahilan kung bakit ito nanatiling nakatayo. Ang huling sagot ni Clara bago siya tumalikod. Don Victor, Attorney Mendoza, maaari na po tayong tumuloy sa library. Tapos na ang palabas. Habang naglalakad si Clara palayo, narinig niya ang marahas na tunog ng pagsasara ng pinto ng mansyon, hudyat ng pag-alis ni Mateo at ng kanyang pamilya sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng katahimikang bumalik sa bulwagan, nararamdaman ni Clara ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng kanyang mga pangarap, ay tila naging isang malawak na sementeryo ng mga alaala. Nakamit na niya ang hustisya. Ngunit bakit tila mas masakit ang katahimikan kaysa sa mga sigaw? At sapat na ba ang pagbagsak ni Mateo upang mapatahimik ang mga tinig ng nakaraan na patuloy na bumubulong sa kanyang pandinig? Nanalo ako, pero bakit tila mas masakit ang bawat hininga ko ngayon kaysa noong ako pa ang inaapi? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Clara habang dahan-dahan siyang naglalakad palabas ng mansyon. Sa likod niya, ang mga ilaw ng bulwagan ay unti-unti nang namamatay at ang ingay ng mga saksakan ng balita at mga tsismis ng mga bisita ay naglalaho na sa katahimikan ng gabi. Hawak niya ang kanyang manipis na saplot
pilit na ibinabalot sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang mga paa, na sanay sa pagtakbo para pagsilbihan ng iba, ay tila nakabaon sa semento. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa grabidad ng kanyang sariling pighati. Hindi nagtagal at ang kalangitan ay tila nakiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang marang pagpatak ng ulan ay mabilis na naging isang malakas na buhos, tila isang masaganang luha mula sa langit na nagnanais hugasan ang dumi ng 7 taong pagtitiis. Hindi huminto si Clara. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang puting bestida hanggang sa kumapit ito sa kanyang balat na tila isang malamig na yakap. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang sariling mga luha. Mga luhang ngayon lamang nakalaya matapos ang mahabang panahon ng pagkakabilanggo sa likod ng kanyang mga ngiti. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa harap ng gate ng sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Sa gitna ng dilim at ng hagupit ng hangin, tinahak niya ang pamilyar na landas patungo sa puntod ni Don Ricardo. Humalik ang kanyang mga tuhod sa basang lupa sa harap ng puting marmol. Walang pakialam si Clara kung ang kanyang marangyang anyo ay mapuno ng putik. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig at pangungulila. "Papa, malaya na ako." Ang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng malakas na ulan. "Nakuha ko na ang hustisya. Wala na sila sa buhay ko. Pero bakit parang mas hungkag ang puso ko ngayon? Bakit tila wala akong mapuntahan?" Isang masakit na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pagguho na matagal na niyang pinigilan. Doon, sa gitna ng sementeryo, sa ilalim ng galit na langit, si Clara ay hindi ang makapangyarihang CEO ng Estrella Holdings. Siya ay muling naging ang maliit na batang babae na nangungulila sa proteksyon ng isang ama, ang babaeng nawalan ng 7 taon para sa isang lalaking kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Ang bawat alaala ng pananakit ni Mateo, ang bawat sampal ng salita, ang bawat gabing naghihintay siya sa wala, ang bawat pagpapahiya sa kanya sa harap ng maraming tao, ay muling bumalik sa kanyang gunita, tila mga kidlat na gumuguhit sa kadiliman. Ang sakit ay pisikal, isang matalim na kirot sa gitna ng kanyang dibdib na tila ayaw siyang tantanan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niyang tila tumigil ang pagtama ng ulan sa kanyang likuran. Gayunpaman, naririnig pa rin niya ang ingay ng bawat patak na bumabagsak sa paligid. Isang kakaibang init ang dahan-dahang bumalot sa kanyang kanan at nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang isang itim na payong na nakasilong sa kanya. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang tabi. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim, ngunit ang tindig nito ay puno ng otoridad at isang uri ng kalinga na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang bango ng lalaki, amoy ng pine trees, at malinis na ulan ay tila isang gamot na nagpatahimik sa kanyang nagkakagulong isipan. Ang ulan ay sadyang malupit sa mga pusong sugatan, Clara. Ang boses ng lalaki ay malalim, baritono, at may dalang himig ng nakaraan. Napaigtad si Clara. Paano nito nalaman ang kanyang pangalan? Dahan-dahan siyang tumayo, pilit na inaayos ang kanyang sarili kahit pa siya ay basang-basa at puno ng putik. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit, sapat na para tumama ang liwanag ng isang malayong poste sa kanyang mga mata. Doon, nakita ni Clara ang isang mukha na tila bahagi ng kanyang kabataan. Isang mukhang matagal nang nawala, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. "Matagal na tayong hindi nagkikita, Clara. Akala ko ba ay hindi mo nahahayaang may manakit sa'yo pagkatapos ng lahat?" Ang tanong ng lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila nakakaunawa sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Sino ang lalaking ito
na tila nakakaalam sa mga sugat na pilit na itinago ni Clara. At sa gitna ng kanyang pag-iisa, siya ba ay isang anghel na magdadala ng hilom o isa lamang itong panibagong anino na magpapaalala sa kanya ng mga sakit na nais na niyang kalimutan? Walang puso. Inagaw mo ang lahat kay Mateo, tapos ngayon ay itatapon mo kaming lahat na parang mga basurang walang pinagsamahan? Ang bulyaw na yon mula kay Mr. Garcia, ang dating head of operations na matagal nang kasabwat ni Mateo sa pangungupit ng pondo, ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na boardroom ng Estrella Holdings. Nakatayo si Clara sa harap ng bintanang salamin, nakatanaw sa abalang kalsada ng Makati. Ang kanyang suot na navy blue na business suit ay tila isang baluti na nagtatago sa kanyang pagod na katawan. Hindi siya lumingon. Hinayaan niya ang bawat masasakit na salita na tumama sa kanyang likuran, tila mga palasong hindi man lang nakakamit ang kanilang target. Pinagsamahan. Ang marahang ulit ni Clara, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan siyang humarap, ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Ang pinagsamahan niyo ni Mateo sa pagnanakaw sa kumpanyang ito, ang tinutukoy mo, Mr. Garcia? Dahil ayon sa audit na hawak ko, sapat na ang mga dokumentong ito para mabulok ka sa kulungan sa loob ng 10 taon. Ang katahimikang namayani pagkatapos niyon ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat opisyal na naroroon na dati ay yumuyukod lamang kay Mateo ay hindi na makatingin ng diretso kay Clara. Ramdam nila ang kakaibang aura ng babaeng ito, isang aura ng isang taong wala ng takot na mawalan dahil naranasan na niyang mawala ang lahat. Nang lisanin ni Clara ang boardroom, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Mateo, at isinara ang pinto. Sumandal siya sa malamig na kahoy, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Hindi ito kasing tamis ng inakala niya, kundi may kasamang pait ng pag-iisa. Nabalik ang kanyang gunita sa lalaki sa sementeryo noong nakaraang gabi. Si Gabriel. Ang pangalang yon ay tila isang nakatagong susi sa isang pinto ng kanyang puso na matagal na niyang ipinid. Ang haplos ng jacket nito sa kanyang balat, ang bango ng ulan, at pine trees na tila nakakapit pa rin sa kanyang gunita, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Si Gabriel ay ang kababata niya, ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama, na biglang naglaho patungong among ibang bansa. Maraming taon na ang nakalilipas. Bakit ito bumalik ngayon? At bakit sa lahat ng pagkakataon, sa gitna pa ng kanyang pinakamahinang sandali? Umupo si Clara sa likod ng mesa. Ang mesa na dati ay simbolo ng kanyang pagkaalipin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makinis na kahoy. Dati, dito siya naglalagay ng kape para kay Mateo habang hinihintay ang isang pasasalamat na kailanman ay hindi dumating. Ngayon, siya na ang nakaupo rito. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay bumasag ng marahas na pagpihit ng doorknob. Walang katok, walang babala. Pumasok si Vanessa sa loob ng opisina. Wala na ang makinang na esmeraldang bestida nito. Ang buhok nito ay gusot. Ang makeup ay may mga mantsa ng tuyong luha. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon na pilit na itinatago ng galit. Anong ginagawa mo rito, Vanessa? Wala na ang asawa ko rito para protektahan ka. Ang malamig na bungad ni Clara, hindi man lang nag-abalang tumayo. Akala mo ba ay panalo ka na? Ang sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Naglakad siya palapit sa mesa ni Clara at marahas na ibinagsak ang kanyang bag. Look at me, Clara. Winasak mo ang buhay namin. Dahil sa'yo nawala ang lahat kay Mateo. Wala kaming matuluyan, wala kaming pera. Winasak ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Hindi ba't kayo ang unang nanggiba ng pader ng bahay na ito? Kayo ang nagnanakaw habang ako ay nagtitiis.
Ang ginawa ko lang ay bawi ng sa akin. Huwag kang masyadong kampante. Ang banta ni Vanessa, ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakatakot na bulong. Buntis ako, Clara. Daladala ko ang tagapagmana ni Mateo. At kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo mabubura ang katotohanang ang batang ito ang magiging mantsa sa bawat tagumpay na makakamit mo. Bigyan mo ako ng 50 milyong piso at mawawala ako sa paningin niyo. Pero kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo sa harap ng media. Napatitig si Clara sa tiyan ni Vanessa. Ang ideya ng isang bata, isang inosenteng buhay na magiging biktima ng kasalanan ng mga magulang nito, ay tila isang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang awa ay may isang munting tinig na nagbabala. May kung anong mali sa paraan ng paghingi ni Vanessa. 50 milyon para sa isang buhay na hindi ko sigurado kung kanino galing. Ang tanong ni Clara, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at mapanuri. Anong ibig mong sabihin? It's Mateos. Alam mo kung gaano kadesperado ang asawa mo na magkaanak. Ang hiyaw ni Vanessa, ngunit may isang segundong pagkurap sa kanyang mga mata na hindi nakaligtas kay Clara. Tumayo si Clara at dahan-dahang lumapit kay Vanessa. Ang agwat sa pagitan nila ay tila puno ng kuryente. Ang taong desperado ay madaling malinlang, Vanessa. At si Mateo ay matagal mo nang nililinlang. Lumabas ka na sa opisina ko bago ko patawagin ang security. Nang makaalis si Vanessa na may kasamang mga sumpa, naiwang nakatayo si Clara sa gitna ng silid. Ang panginginig ng kanyang katawan ay bumalik. Isang bata. Ang huling alas ni Vanessa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naalala niya ang isang medikal na record ni Mateo na aksidente niyang nakita noon sa kanilang file. Isang record na itinago ni Mateo dahil sa takot na mapahiya. Totoo nga bang nagdadalang tao si Vanessa para kay Mateo? O ito na ang pinakamalaking kasinungalingan na gagamitin nito para pabagsakin muli si Clara sa hukay ng kawalang pag-asa? At paano haharapin ni Clara ang katotohanang ang kanyang kalayaan ay tila muling nakatali sa isang buhay na hindi pa man isinisilang ay puno na ng lason? Hindi ka pwedeng magkaanak, Clara. You're barren. Sayang ang dugong nananalaytay sa pamilya ko dahil sa iyo. Isang malaking pagkakamali na ikaw ang naging asawa ko. Ang mga salitang yon ni Mateo mula sa kanilang 3 anibersaryo ay tila mga lason na muling dumadaloy sa pandinig ni Clara. Nakaupo siya sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kupas na medikal na record na nakapatong sa kanyang mesa. Hinahaplos ng kanyang mga daliri ang bawat letra ng ulat. Isang ulat na itinago ni Mateo sa loob ng maraming taon. Isang lihim na naging basehan ng lahat ng pang-aapi sa kanya. Diagnosis: azoospermia. Walang kakayahan si Mateo na magkaanak. Ang lalaking paulit-ulit na tumawag sa kanya na baog. Ang lalaking hinayaang bastusin siya ng kanyang ina dahil sa kawalan ng tagapagmana ay ang lalaking matagal nang alam na siya ang may kakulangan. Naramdaman ni Clara ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat gabing iniyakan niya ang kanyang sarili. Ang bawat dasal niya sa harap ng altar na sana ay pagkalooban siya ng anak upang mahalin siya ni Mateo ay nakabase pala sa isang malupit na kasinungalingan. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at ang kanyang mga mata ay nag-init sa galit na mas masakit pa kaysa sa pighati. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng 7 taong ninakaw sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. Siguraduhin mong makuha ang lahat ng record ng bawat lalaking nakasalamuhan ni Vanessa sa huling 6 na buwan at gusto kong malaman kung sinong doktor ang nag-issue ng kanyang pregnancy certification. Kinabukasan, sa isang tahimik na cafe sa labas ng lungsod, hinarap ni Clara si Vanessa. Suot ni Vanessa ang isang maluwag na bestida,
Pilit na ipinapakita ang kanyang tiyan na tila ba isa itong tropeo ng tagumpay. Nandito na ba ang tseke? Ang bungad ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang humihigop ng tsaa. Ayaw kong magtagal dito, Clara. Masyadong maingay para sa baby. Tinitigan siya ni Clara ng matagal. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Vanessa nang ilapag nito ang tasa. Vanessa, bago ko ibigay ang 50 milyon, may isang maliit na kondisyon lang ako. Ang mahinahong sabi ni Clara habang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Gusto ko ng isang prenatal DNA test. May kakilala akong espesyalista na kayang gawin ito ng ligtas. Biglang napatigil si Vanessa sa pagkilos. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay sa loob ng isang saglit bago ito napalitan ng isang pilit na galit. Are you insulting me? Mateo will never forgive you for doubting his child. Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ng asawa mo? Hindi ang kakayahan ni Mateo ang pinagdududahan ko, Vanessa. Ang sagot ni Clara, dahan-dahang sumandal sa kanyang upuan habang pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng babaeng nasa harap niya. Ang pinagdududahan ko ay ang katotohanang may batang nabubuhay sa sinapupunan mo na may dugong Mateo dahil alam nating dalawa na imposible iyon. Ang katahimikang namagitan sa kanila ay tila isang mabigat na pader. Ang ingay ng mga tao sa paligid at ang tunog ng mga kutsara at tinidor ay tila naglaho na iwan lamang ang mabilis na paghinga ni Vanessa. Anong ibig mong sabihin? Ang nauutal na tanong ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay malaki na sa takot. Inilapit ni Clara ang kanyang muka kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng katotohanan. I have the medical records, Vanessa. Mateo is sterile. He has been for years. So itatanong ko sa iyo, sa huling pagkakataon, kaninong bata ang ginagamit mo para perahan ako? At gaano kaya kabilis mawawala sa iyo si Mateo kapag nalaman niyang pati siya ay ginagawa mong tanga? Napaatras si Vanessa, ang kanyang likod ay tumama sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa gilid ng mesa. Sa sandaling iyon, ang maskara ng reyna ay tuluyang natanggal. Inilalantad ang isang babaeng huli na sa sarili niyang patibong. Gaano kalayo ang kayang gawin ni Vanessa upang protektahan ang kanyang sikreto? At ano ang gagawin ni Mateo kapag nalaman niyang ang tanging bagay na inaakala niyang magliligtas sa kanyang dangal ay ang pinakamalaking pagtataksil sa lahat? Wala na si Vanessa, Mateo. 1 linggo na siyang hindi umuuwi. At dinala niya pati ang huling sentimong itinago mo sa ilalim ng kutsyon. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang basag na kampana, nanginginig at puno ng kawalang pag-asa. Nakaupo si Mateo sa gilid ng isang kupas na sofa sa loob ng isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa gilid ng riles. Ang amoy ng kanal at basang semento ay humahalo sa amoy ng murang alak na kanina pa niya nilalaklak. Ang kanyang mamahaling tuxedo noon ay napalitan na ng isang maduming sando at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay tila isang pugad ng mga ibon sa gulo. Babalik siya, Ma. Hindi niya ako matitiis. Dala-dala niya ang anak ko. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ngunit sa bawat salitang binitawan niya, nararamdaman niya ang isang malupit na katotohanang unti-unting sumasakal sa kanya. Isang marahas na katok ang bumasag sa katahimikan. Sa pag-aakalang si Vanessa na ito, mabilis na tumayo si Mateo. Kahit pa sumasayaw ang kanyang paningin sa hilo. Ngunit pagbukas ng pinto, hindi ang bango ng paboritong pabango ni Vanessa ang sumalubong sa kanya, kundi ang malamig na mukha ng isang messenger na may hawak na dilaw na sobre. Pinapabigay po ni Attorney Mendoza, ang maikling sabi ng lalaki bago mabilis na tumalikod. Tila ayaw madikitan ng dumi ng paligid ni Mateo. Nanginig ang mga daliri ni Mateo habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay ang resulta ng DNA test na lihim na ipinagawa ni Clara.
kasama ang isang maikling sulat. Ang bawat letra sa ulat ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin. Negative. 0% probability of paternity. Hindi sa kanya ang bata. Ang tanging dahilan kung bakit niya itinapon si Clara, ang tanging pag-asa na pinanghawakan niya habang gumuguho ang kanyang mundo, ay isa palang malaking ilusyon. Ang batang inaakala niyang tagapagmana ay bunga ng pakikipagrelasyon ni Vanessa sa isang matandang negosyante na matagal na nitong sugar daddy. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Isang tawang puno ng baliw na pait. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig at mamasa-masang pader. Naalala niya kung paano niya tinawag na baog si Clara. Naalala niya kung paano niya hinayaang lumuhod ang kanyang asawa sa putik para lamang pagsilbihan siya habang ang babaeng pinagpalit niya rito ay ginagawa siyang tanga sa harap ng maraming tao. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Clara sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Nakatanggap na siya ng ulat na natanggap na ni Mateo ang katotohanan. Wala siyang naramdamang katuwaan. Wala ring pait. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Na tila ba ang isang mabigat na tanikala na nakagapos sa kanyang leeg sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng naputol. Ang anino ni Mateo sa kanyang buhay ay dahan-dahan nang naglalaho sa dilim. Handa na ang lahat para sa iyong pag-alis bukas, Clara. Ang malumanay na boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga at paghanga. Salamat, Gabriel, ang sagot ni Clara. Isang matamis at totoong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto ko nang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Gusto ko nang mahanap ang sarili ko na nawala sa gitna ng ingay ng lungsod na ito. Ngunit habang naghahanda si Clara para sa kanyang bagong simula, isang anino mula sa nakaraan ang muling gumagalaw sa dilim. Si Mateo, na wala nang matatalo at wala nang natitira, ay nanginginig sa galit at desperasyon. Ano ang kayang gawin ng isang lalaking wala nang dangal kapag nalaman niyang ang babaeng binaliwala niya ay masaya na sa piling ng iba? At magiging ligtas nga ba ang paglalakbay ni Clara patungo sa kanyang kapayapaan? O may isa pang huling unos na naghihintay sa kanya sa dalampasigan? Hindi sapat ang pagbawi sa lahat ng kayamanang ninakaw sa akin upang mapunan ang nakabibinging katahimikang naiwan sa aking kaluluwa. Ang kaisipang ito, ang tanging baon ni Clara habang pinagmamasdan niya ang naglalakihang gusali ng Makati na unti-unting lumiliit sa abot tanaw ng rearview mirror ng sasakyan. Iniwan niya ang mansyong naging kulungan niya sa loob ng 7 taon. Hindi niya dinala ang mga mamahaling muebles, ang mga kristal na baso, o ang mga alahas na naging mitya ng kanyang pagdurusa. Ang tanging dala niya ay isang maliit na maleta, ang mga alaala ng kanyang ama at ang pag-asang makahinga ng maluwag sa kauna-unahang pagkakataon. Nakalundo ang katahimikan sa loob ng sasakyan, ngunit ito ay isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakal. Sa tabi niya, si Gabriel ay tahimik na nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela. Paminsan-minsan, sinusulyapan siya nito ng may bahid ng pag-aalala at kalinga. Ang bango ng sasakyan, isang timpla ng peppermint at sariwang hangin ay tila isang banayad na haplos sa kanyang mga sentido. We're almost there, Clara, ang malumanay na sabi ni Gabriel nang maramdaman ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Clara sa kanyang kandungan. Ang probinsya ay hindi nagbago. Hinihintay ka pa rin ng dagat at ng mga puno ng nara na itinanim ni Don Ricardo. Nabalik ang gunita ni Clara sa kanyang pagkabata. Ang bawat amoy ng alat ng dagat na nagsisimulang humalo sa hangin ay tila mga kamay
na humihila sa kanya pabalik sa isang panahon na hindi pa niya kilala ang sakit. Nang pumasok ang sasakyan sa isang makipot na daan na napapalibutan ng matatayog na niyog, naramdaman ni Clara ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa dulo ng daan, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa bato at kahoy, ang ancestral house ng kanilang pamilya. Doon, sa may beranda, nakatayo si Nana Rosa. Ang matanda ay tila isang anghel na naghihintay. Suot ang kanyang paboritong kupas na duster at may hawak na pamaypay na gawa sa anahaw. Nang huminto ang sasakyan, hindi na nakapaghintay si Clara. Mabilis siyang bumaba at halos tumakbo patungo sa matanda. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang masayang awit ng pagbabalik. Mahigpit niyang niyakap si Nana Rosa at doon, sa gitna ng bango ng tuyong damo at luto ng sinigang sa bayabas, ay muling umiyak si Clara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi nalason, kundi isang uri ng paglilinis. "Nandito na ako, Nana. Umuwi na po ako." Ang hikbi ni Clara sa balikat ng matanda. "Alam ko, anak. Alam ko." Ang sagot ni Nana Rosa habang hinahaplos ang likod ni Clara. "Hayaan mong hugasan ng hangin ng dagat ang lahat ng pait na dinala mo mula sa Maynila. Dito, ikaw ay si Clara lang, ang batang mahal ng lahat." Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng dagat, lumabas si Clara sa dalampasigan. Ang bawat pagdampi ng maligamgam na tubig dagat sa kanyang mga paa ay tila isang mahiwagang gamot. Sa malayo, nakita niya si Gabriel na nakatayo. Pinagmamasdan siya. Lumapit ang lalaki at tumayo sa kanyang tabi. Sapat na ang layo upang bigyan siya ng espasyo, ngunit sapat na malapit upang maramdaman niya ang init ng presensya nito. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Clara. Hindi ito isang marahas na paghawak, kundi isang banayad na pagtitiwala. Ang kanyang palad ay nakapatong sa likod ng kamay ni Clara. Tila ba sinasabi na nandyan lang siya kung sakaling kailanganin niya ng sandigan. "Hindi mo kailangang magmadali sa paglimot, Clara." Ang bulong ni Gabriel habang kapwa sila nakatanaw sa kulay kahel na langit. Ang bawat sugat ay may sariling panahon ng paghilom at handa akong maghintay kahit gaano pa katagal ang abutin nito. Napatingin si Clara sa lalaki. Sa gitna ng dapit hapon, ang mga mata ni Gabriel ay tila dalawang bituin na nagbibigay ng direksyon sa isang nawawalang manlalakbay. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang kakaibang kaba ang muling gumapang sa batok ni Clara. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may mga mata siyang pinagmamasdan mula sa diliman ng mga puno ng niyog sa likuran. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang madilim na kanto ng paradahan ng bus, isang lalaki ang kabababa lang. Ang kanyang suot na jacket ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng baliw na determinasyon. Hawak nito ang isang luma at lukot na litrato ni Clara. Hanggang kailan mananatiling lihim ang lugar na ito mula sa puot ng nakaraan? At ano ang gagawin ni Gabriel kapag nalaman niyang ang bawat hakbang ng pag-asa ni Clara ay may kaakibat na aninong handang sumira sa lahat ng kanilang sinisimulan? Hindi pa tayo tapos, Clara. Akala mo ba ay gano'n na lang kadali ang lahat? Natatakasan mo ako pagkatapos mong kuhanin ang lahat ng mayroon ako. Ang boses na yon ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa likuran ni Clara, sapat na upang magpatayo ng bawat balahibo sa kanyang balat. Nakatayo siya sa gitna ng mataong palengke ng bayan. Hawak ang isang bayong na puno ng sariwang isda at mga gulay na plano nilang lutuin ni Nana Rosa para sa tanghalian. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat at ang amoy ng alat ng dagat ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan. Hanggang sa marinig niya ang tinig na yon, ang tinig na tila isang multong tumangging manatili sa libingan ng nakaraan. Dahan-dahang lumingon si Clara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Doon,
Sa pagitan ng mga tumpok ng prutas at ingay ng mga mamimili, nakita niya si Mateo. Ngunit hindi na ito ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na nakilala niya. Ang kanyang suot na kamiseta ay puno ng mantsa at butas. Ang kanyang mga mata ay lubog at may bakas ng puyat, at ang kanyang buong anyo ay tila isang aninong naligaw sa gitna ng maliwanag na araw. Mateo, ang mahinang bulong ni Clara. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Paano mo ako nahanap? At bakit? Bakit ka narito? Bakit? Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Isang tawang walang halong saya, kundi purong pait. Naglakad siya palapit, hindi alintana ang mga taong nababangga niya. Narito ako dahil wala na akong mapuntahan, Clara. Dahil sa'yo, kinuha nila ang lahat. Ang mansyon, ang mga kotse, ang dignidad ko. Habang ikaw ay nagpapakasarap dito sa probinsya na parang walang nangyari. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon, Mateo. Ang sagot ni Clara, ang kanyang boses, ay naging matatag sa gitna ng kanyang takot. Ang bawat barya na nawala sa iyo ay bunga ng sarili mong kasakiman. Huwag mong isisi sa akin ang iyong pagbagsak. Biglang lumuhod si Mateo sa gitna ng palengke, sa harap ng maraming tao na nagsisimula ng magbulungan at tumingin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng bestida ni Clara. Patawarin mo ako, Clara. Pakiusap. Si Mama ay may sakit at wala kaming pambili ng gamot. Utang na loob. Bigyan mo ako ng kahit konti lang. Hindi ba't mahal mo ako? Hindi ba't nangako ka sa harap ng altar na sasamahan mo ako sa hirap at ginhawa? Ang paggamit ni Mateo sa utang na loob at sa kanilang sumpaan sa kasal ay tila isang lason na pilit ibinabalik ang mga tanikala sa leeg ni Clara. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang imahe ni Doña Imelda na may sakit ay nagdulot ng isang munting kurot ng awa sa kanyang puso. Ngunit mabilis itong napalitan ng alaala ng mga gabing hinayaan silang dalawa. Nasaktan siya sa loob ng maraming taon. Ang sumpaan natin ay, matagal mo nang pinatay, Mateo. Ang sabi ni Clara, pilit na binabawi ang kanyang bestida mula sa maruruming kamay nito. Ang awa na hinahanap mo ay matagal nang natuyo sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata dahil sa inyo. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang maramdaman niya ang isang matatag na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel. Ang presensya ng lalaki ay tila isang pader na humarang sa pagitan niya at ng lason ni Mateo. Tama na yan. Ang malamig at baritonong boses ni Gabriel ay tumama sa pandinig ni Mateo. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang mga pulis, hindi ka welcome sa bayang ito. Tumayo si Mateo. Ang kanyang muka ay nagpalit mula sa pagmamakaawa patungo sa isang nakakatakot na galit nang makita si Gabriel. Kaya pala mabilis kang nakalimot, Clara, dahil may pumalit na pala sa akin. Isang probinsyanong walang binatbat. Isang marahas na paggalaw ang ginawa ni Mateo. Tila may kukunin sa loob ng kanyang jacket, dahilan upang mabilis na hilahin ni Gabriel si Clara sa kanyang likuran. Ang bawat tao sa paligid ay napatigil. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang patalim. Hindi pa tayo tapos, Clara. Ang huling banta ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng baliw na determinasyon bago siya mabilis na tumakbo palayo at naglaho sa gitna ng mga eskinita. Naiwang nanginginig si Clara sa likod ni Gabriel. Ang bayong na hawak niya ay nahulog at ang mga gulay ay nagkalat sa lupa. Tila ba ang kanyang kapayapaan ay muling nabasag sa isang iglap. Sa gitna ng init ng araw, naramdaman ni Clara ang isang matinding ginaw. Hanggang kailan nga ba siya kailangang magbayad para sa mga kasalanang hindi naman siya ang gumawa? At sapat na ba ang proteksyon ni Gabriel upang harangin ang isang lalaking wala nang matatalo at wala nang kinatatakutan? Ang bawat bituing bumabagsak ay hindi tanda ng katapusan, kundi isang paalaala
na may mas maliwanag na bukas na naghihintay sa mga pusong marunong maghintay. Ang kaisipang ito ang nagsilbing gabay ni Clara sa mga sumunod na buwan matapos ang huling pagtatangka ni Mateo na guluhin ang kanyang kapayapaan. Sa halip na magpadala sa takot, ginamit ni Clara ang bawat sandali upang payabungin ang Estrella Holdings. Hindi na lamang ito isang kumpanya sa Maynila. Pinalawak niya ang operasyon nito sa kanyang probinsya, nagtayo ng mga livelihood project para sa mga kababaihan, at naging boses ng mga inaaping asawa na walang matakbuhan. Isang gabi, habang ginaganap ang isang prestihiyosong awarding ceremony sa isang marangyang hotel sa Maynila, nakatayo si Clara sa gitna ng entablado. Suot niya ang isang eleganteng Filipiniana na gawa sa pinakamahusay na pinya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang tanging hiyas na suot niya ay ang isang simpleng kwintas na pamana ng kanyang ama. Wala na ang singsing na bituin. Pinalitan ito ng isang singsing na may selyo ng kanyang sariling tagumpay. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nagmumula sa kanyang apelyido o sa yaman ng kanyang asawa. Ang boses ni Clara ay matatag, umaalingaw-ngaw sa buong ballroom na puno ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Ito ay nagmumula sa kanyang kakayahang bumangon mula sa abo ng sariling pagkawasak at muling buuin ang kanyang sarili ng mas matatag, mas matalino at mas malaya. Habang masigabong nagpapalakpakan ang mga tao, nakita ni Clara si Gabriel sa dulo ng bulwagan. Nakangiti ito nang may halong pagmamalaki. Ang mga mata nito ay nagsasabing hindi na siya ang maliit na batang kailangang protektahan, kundi isang reynang nakahanap na ng sariling kaharian. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa mga kumukutitap na ilaw at halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, ang karma ay patuloy na gumagapang sa buhay ng mga taong nagtaksil sa kanya. Sa loob ng isang pampublikong ospital, nakahiga si Doña Imelda sa isang masikip na ward. Wala na ang mga perlas, wala na ang mga katulong na handang sumunod sa bawat pitik ng kanyang daliri. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga pasyenteng naghihintay din ng kalinga. Sinubukan niyang tawagan ang opisina ni Clara sa huling pagkakataon, ngunit ang tanging sagot ng receptionist ay isang malamig na pagtanggi. Pasensya na po, Doña Imelda. Ngunit abala po si Miss Clara sa kanyang foundation. Wala na po siyang obligasyon sa inyo. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang hatol ng huling pagkakait. Kinabukasan, bago bumalik si Clara sa probinsya, dumaan ang kanyang sasakyan sa malapit sa Bentao o port area para sa isang inspeksyon ng mga kargamento ng kumpanya. Habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan, napalingon siya sa labas. Doon, sa gitna ng tindi ng sikat ng araw at alikabok, nakita niya ang isang lalaking may pasan na mabigat na sako ng bigas. Ang lalaki ay madungis, ang kanyang balat ay sunog sa araw, at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bigat ng kanyang dala. Nang ibaba nito ang sako, narinig ang malakas na tunog ng pagbagsak ng bigas sa semento. Doon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Mateo. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakita ni Clara ang gulat, ang hiyang tila sumasakal sa lalamunan ni Mateo, at ang desperasyong pilit nitong itinatago. Inaasahan ni Mateo ang isang uri ng galit, isang panunuya, o kahit man lang isang tingin ng paghihiganti mula sa kanyang dating asawa. Ngunit sa halip, ang nakita niya sa mga mata ni Clara ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa anumang galit. Indifference, isang kawalan ng pakiramdam na tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na walang anumang puwang sa kanyang gunita. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang salamin ng kanyang sasakyan. Ang marahang tunog ng pagsasara nito ay tila ang huling harang na maghihiwalay sa kanilang mga mundo habang buhay. Hindi siya lumingon nang umandar ang sasakyan. Iniwan ang anino ng lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo, na ngayon ay isa na lamang maliit na tuldok
sa gitna ng malawak at malupit na lungsod. Tapos na ang gabi, Mateo. Ang bulong ni Clara sa sarili habang nakatanaw sa malayo. At sa wakas, ang bituin ko naman ang magniningning. Anong uri ng kapayapaan ang naghihintay kay Clara sa kanyang muling pagbabalik sa dagat? At sa huling yugto ng kanyang paglalakbay, handa na ba siyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong simula na hindi na nabubura ng mga anino ng kahapon? Ang bawat pintuang nagsasara ay hindi laging tanda ng pagtatapos, kundi isang paanyaya upang buksan ang mga bintana ng isang bagong pag-asa. Nakatayo si Clara sa gitna ng malawak na sala ng mansyong naging saksi sa kanyang 7 taon ng pagdurusa. Wala na ang mga mamahaling muebles na dati ay kailangang pakinisin niya araw-araw. Wala na rin ang mga mapang-aping tinig na dating umaalingaw-ngaw sa bawat sulok nito. Ang tanging naririnig na lamang ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga kurtinang puti at ang huni ng mga ibon mula sa labas. Hawak ni Clara ang isang gintong pluma. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang simpleng mesang kahoy, ay ang mga dokumento ng donasyon. Sa isang matatag na pirma, ang mansyong ito ay hindi na pagmamay-ari ng pamilya ni Mateo at hindi na rin ito magiging pasanin ni Clara. Simula sa araw na ito, ang gusaling ito ay magiging tahanan ng mga bituin, isang orphanage at center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya ang huling selyo ng dokumento, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan na tila ba ang isang mabigat na baluti na matagal niyang suot ay dahan-dahang natatanggal sa kanyang balikat. Hindi niya kailangan ang bahay na ito upang patunayan ang kanyang yaman. Ang tunay niyang kayamanan ay ang kapayapaang ngayoy na nanahan sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan sa labas. Paglabas niya, bumungad ang nakangiting mukha ni Gabriel. Nakasandal ang lalaki sa pintuan ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ng babaeng unti-unti nang nagiging buo muli. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng ito, Clara? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig sa dapit hapon. Matagal na akong nakahanda, Gabriel. Ang sagot ni Clara habang dahan-dahang isinasara ang malaking pinto ng mansyon. Narinig ang marahang tunog ng paglapat ng kandado, isang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng isang masakit na kabanata. Bumalik sila sa probinsya, sa dalampasigan, kung saan ang bawat alon ay tila bumubulong ng mga salitang pagpapatawad. Habang ang araw ay dahan-dahang naglulubog sa likod ng dagat, naglalakad ang dalawa sa ibabaw ng pino at maputing buhangin. Ang sikat ng araw na kulay kahel ay humahalik sa balat ni Clara. Nagbibigay ng isang uri ng ningning na hindi kayang ibigay ng anumang alahas. Huminto si Gabriel at dahan-dahang humarap kay Clara. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng isang pangakong hindi kailangan ng mga salita. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Clara. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Dahan-dahan niyang itinabi ang isang hibla ng buhok ni Clara na tinatangay ng hangin. Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang uri ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging mahalaga, at ng pagiging malaya. Hindi ko maipapangako na laging kalmado ang dagat, Clara. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Clara. Pero ipinapangako ko na sa bawat unos na darating, hindi ka na muling mag-isang haharap sa mga alon. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ninanam namang bango ng alat ng dagat at ang init ng kalinga ng lalaki. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang paglalakbay ay nakarating na sa tamang dalampasigan. Tapos na ang gabi, Gabriel.
Ang bulong ni Clara habang nakatanaw sa huling sinag ng araw. Ako naman, panahon na para ako naman ang maging masaya. Naiwang nakatayo ang dalawa sa gitna ng malawak na baybayin, habang ang dagat ay dahan-dahang binubura ang kanilang mga yapak sa buhangin. Tila ba sinasabi na ang bawat sakit ng nakaraan ay tuluyan na ring tinangay ng tubig patungo sa kawalan. Lumipas ang 1 taon na tila ba isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog, tinatangay ang bawat dumi at pait ng nakaraan patungo sa malawak na dagat ng limot. Ang mansyong dati ay puno ng malamig na titig at mapangaping salita ay nabubuhay na ngayon sa tunog ng malulutong na tawanan ng mga bata at ang marahang pag-awit ng mga ina na nakahanap ng bagong simula. Sa tapat ng pintuan, nakaukit ang pangalang tahanan ng mga bituin, isang paalaala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may liwanag na magmumula sa sariling ningning. Nakatayo si Clara sa balkonahe ng kanyang bahay sa probinsya, pinagmamasdan ang mga bulaklak ng bougainvillea na malagong namumukadkad sa bakod. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang bigat sa bawat hininga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay magaspang sa kakapunas ng sahig ng ibang tao, ay maayos na at tila may sariling sigla habang hinahawakan ng isang baso ng sariwang buko juice. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga yabag sa likuran. Mga yabag na hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng isang uri ng katiyakan. Naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng mga kamay ni Gabriel sa kanyang balikat. Isang haplos na puno ng respeto at pagmamahal. Hindi kailangan ng maraming salita. Sapat na ang init ng presensya ng isa't isa upang sabihing ang lahat ay ayos na. Nabalitaan mo ba? Ang mahinahong tanong ni Gabriel habang sabay silang nakatanaw sa malawak na palayan. Si Mateo. Nakita raw siya sa kalsada ng Maynila, namamalimos ng pansin sa mga dating kakilala, ngunit wala nang lumingon sa kanya. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang charity ward, naghihintay sa anak na kailanman ay hindi dumating. Isang payapang buntong hininga ang kumawala kay Clara. Hindi siya nakaramdam ng galak sa pagbagsak ng mga taong nanakit sa kanya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng marahas na paghihiganti. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagpapaubaya sa tadhana na siyang maningil sa bawat utang ng pagkatao. Pinatawad ko na sila, Gabriel. Ang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hanging amihan. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa kanila ay tuluyan na ring kinalawang at naputol. Humarap si Clara kay Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang mukha nito. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang kanyang sarili. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng buo, matatag at malaya. Ang bawat haplos at bawat tingin ay isang pangako na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay isusulat na ng kanyang sariling mga kamay, kasama ang taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang halaga. Habang ang araw ay dahan-dahang naglulubog, nagbibigay ng kulay lila at ginto sa kalangitan, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kaligayahan na hinding-hindi na mananakaw ng kahit sino. Ang bituin na dati ay itinago sa dilim ay ngayoy malaya ng nagniningning sa sarili nitong langit.